Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang pagbabalik ng ating programang CCW, Bantay Kalusugan, Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Ang inyong kabayan, ay inyong kasangga, ay inyong kakampi, ay inyong kalakay, kabalen, no? Ano pa ba? No? Ang inyong lingkod, no? Mga kabisayaan, no? Ito sa Visayas, Mindanao, diyan sa Luzon, ang ating mga kababayan diyan na Katagalugan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang inyong likod, ang inyong prinsipeng manggagamot, Dr. Prince Tumawis, ating programang CCW, Bantay Kalusugan. Mga kababayan, tama-tama, ito po ay bumabalik ang ating programang regular na kada Miyerkules, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. So may pag-uusapan tayo. We will talk anything under the sun. Basta ang kalusugan ang pag-uusapan natin. So ako po ay nag-share muna sa ating FB, no? Si-share muna natin to sa mga sa social media. Kinukumusta namin ang ating mga membro ng CCW sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, no? Na pinapangunahan ng ating national president na si NP Diego Magpantay Jr., si Paring Jigs, president, ang ating national president. Gusto rin nating batiin, no? Ang ating national chairman, si Attorney Ferdinand Topacio, no? Ang pinakamasigasig, no? Small but terrible na aming national chairman sa CCW, si Chairman Ferds Topacio. Binabati din namin lahat ng BOT, lahat ng member ng board, no? Ang ating mga board of trustee. May special mention natin ang VP for Mindanao, si RD King Tumawis, no? Talagang napaka-aktibo, no? Napaka-aktibo ang ating VP Mindanao sa CCW. So, talagang isa yan sa mga pundasyon, no? Ng haligi ng CCW. Pinabati namin ang by region, no? By region, regional chapter, provincial chapter, municipal chapter ng Citizen Crime Watch diyan sa may every regions and every provinces and municipality and even city chairman pala, no, ng mga CCW, no? So lahat ng membro natin, marami po tayo dito sa may mga nailayang lugar. Asam Lumangko Luns, salam, bayaning doktor. Aba, ito yata si Kuliglig. Ang ating si Luns, no? Si Langa-Langa. Magandang gabi sa'yo dyan. Langa-Langa. No? Mga kalangga natin yan. No? Si Luns. No? So yan, no? Tayo po ay nag-share muna, mga kababayan. Kayo po ay pwedeng mag-comment rito, no?
At saka, you can ask any questions, no? Pagdating dito sa ating, papatungkol sa kalusugan, no? Tandaan nyo po, tayo po ay isang simpleng manggagamot, no? Hindi po kwak-kwak na doktor, ha? Hindi po konduktor, no? So, pagkakataon po ito na tayo ay nakakapag, ang ating talakayan ay papatungkol sa kalusugan. Madaling salita, libreng konsultasyon sa ating mga kababayan, no? So, mahalaga po 'yan na actually mga kababayan, no? Bago ko makalimutan, no, napapabayaan ko na ang aking mga kasamahan diyan sa Theta Sigma Alumni Association, ang Alpha Phi Omega. Ako rin po kasi alumni president. Pasensya na, I'm very busy. I can catch up to our virtual meeting. Magandang gabi mga brads at saka sis, no? Mga kapatid, no? We are so very busy, no? So this is a sign of my greeting sa inyo na hindi ko kayo nakakalimutan. Nandito ako sa Mindanao, tama-tama may broadcasting din tayo. So mga brads and sis, no? Be steadfast, no? Alam ko, yung kasi mga ka-chapter ko puro doktor yan. Karamihan dyan ay nagsiservisyo. Hindi yan mga elitistang doktor. Talagang pagdating sa mga serbisyong pangkalusugan ay talagang sumasabak yan. So yan, no? Okay. Ano pa ba? Babatiin din natin ang ating mga kasama dyan sa PIMSA Alumni Association, no? So, yan ay may mga may mga kanya-kanyang buhay na, no? So, assalamualaikum sa ating lahat, no? Ang kapayapaan mapasa atin lahat. Binabati din natin yung mga kasama natin sa dawa, no? Sana'y patnubayan tayo ng may kapal, patuloy tayong gabayan ng may kapal at sa mga taong pinagsiservisyoan natin, no? Mapakilos man o mapasalita, no? Mapahirap man o mapasaligaya. Nabati rin natin ang ating mga pamilya, siyempre yung mga kamag-anak natin. Aking mother and father, si former regional director Ombra Bert Tumawis. Sana dad, nakakapag-tennis ka na, no? May edad na si dad, 1977, 78 na. At of course, my best of all moms, no? Yung talagang ang aming our teacher na magkakapatid, no? Our mother, si Tumawis, no? Si Mami. Sana pahabain pa ang inyong buhay. Okay? Aking mga anak, maliliit pa. May one little boy and one little girl. Galalo. Si Puyam at saka si Haya Iman. Saka lahat ng mga nanonood, nagsusubaybay sa atin. Kayo po ay binabati namin ngayong gabi. Mga kapatid ko, no? Nasa serbisyong publiko rin. Sa lahat ng mga doktor, mapapribado man lang o mapag-publikong doktor, manggagamot, kayo po ay isang bayani. Nasabi kong bayani kasi kayo po ay nanggagamot. Naniningil man kayo, hindi kayo naniningil, para sa akin, kayo po ay nakakatulong pa rin. Diba kasi ang pagiging doktor, talagang dapat nauuna sa atin yung awa. No? Kasi kung wala tayong awa, no, sa ating mga pasyente ay talagang hindi mangingibabaw ang ating malasakit. And of course, tayo po ang napahintulutan ng Diyos na gamutin, ayusin, pangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng serbisyong kalusugan. Okay?
Sa mga kababayan, mga kaigsunan, mga amigo-amiga, mga kapatid, pag-usapan natin. Ano ba ang dapat natin pag-usapan ngayon? Today, this week, the first week of August, the first week of September is a National Epileptic Awareness Week. Ang unang linggong ng buwan ng Setyembre ay kinocommemorate natin. Binibigyan natin na importansya. Pinili na isang linggo sa buong taon, sa isang taon, ang National Epileptic Awareness Week during the first week of September of the year para mabigyan ng atensyon ang sakit na epilepsy. Para sa linggo ng Setyembre, unang linggo ng Setyembre, ay magkaroon tayo ng edukasyon, promosyon para magkaroon ng kaalaman sa epilepsy. Ayan po. Mga kababayan, yan ang unang part ng ating pag-uusapan. Pero sana mayroon pa tayong mapag-usapan. Pero kailangan ko talaga pinili ito kasi hindi lahat ng napapag-usapan sa radyo, television, social media itong epilepsy. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, ako ay nagtatrabaho rin sa gobyerno, isa rin ako kawani ng gobyerno at ang boses ng Kagawaran ng Kalusugan ay bahagi namin sa inyo. So bilang isang kawani ng Kagawaran ng Kalusugan ay doon tayo sumusunod sa anong programa ng Department of Health. So ngayon, talagang tamang-tama, first week of September, pag-usapan natin ang National Epileptic Awareness Week. Ano po ba ang epilepsy? Ang epilepsy po ay yan po yung paano ko ma-explain sa inyo. Kasi kailangan ma-explain natin sa karaniwang lingwahe para maintindihan nyo, mga kababayan. Ang epilepsy po, ayan yung isa ito ng seizure disorder. Ibig sabihin ng seizure disorder, seizure po, yung nangingisay. Na brain disorder yan eh. Dito po sa utak yan. Siyempre, kaya nangingisay ka, hindi yung nangingisay dahil may sa diabetes. Meron kasi seizure sa diabetes din. Meron ding seizure sa stroke. Meron ding seizure sa magkakaiba. So dito sa epilepsy, ay siyang sa Tagalog siguro convulsion. Convulsion. Yun na lang ang Tagalog niya, seizure, yung nangingisay. Isa itong brain disorder, pabalik-balik ang nangingisay, recurring seizure po. Marami pong types of epilepsy. Sa ibang tao, na-identify mo talaga na may epilepsy. Ang iba naman, talagang hindi mo ma-identify. Kasi paminsan-minsan, yung pangingisay niya. According dito sa Epilepsy Foundation,
common daw ang epilepsy. Sa estimated dito ay sa 26 sa 26 na tao ay may isa na nagkakaroon ng nagde-develop ng epilepsy. So out of 26 people, isa doon po ang nagde-develop ng epilepsy. According yan sa Epilepsy Foundation, ang epilepsy ay lahat maapektuhan niya. Kahit sinong tao yan. Kahit anong klaseng gender ka. Lalaki, babae, bakla, tumboy, bata, matanda. Kahit anong racist ka. Afrikano, Amerikano, Arabo, Asyano. Kahit ano, no? Ay talagang tatamaan ka niya. Yan po ang epilepsy. No? Yan ang ating mga introduction sa epilepsy. Ay, binabati ko, sinushoot natin si Menso Darumimbang Lumangko watching from Jeddah, Saudi Arabia. Ayan, ito yung pinaka-pinunong langga. Kalangga ito, kalangga. Menso, si Tito Langga. Yan ang mga kababayan natin sa OFW, particularly dyan sa Saudi Arabia. Lock the door, leave the world outside. Okay, yung epilepsy po, mga kababayan, ang kanyang simptomas ay marami. It varies widely. Ibig sabihin, paiba-iba. Saka marami simptomas. Isa sa mga simptomas niya, sa mga inatake na epilepsy, na nangingisay, seizure, ay yung nawawalan ng mulat, lose awareness. Ibig sabihin, biglang nawala ng malay. Yan, tama, nawala ng malay. Abang, ito ay inatake ng epilepsy. Seizure ba? Nangingisay. Yung iba naman ay wala. Hindi nawala ng malay. Pero, ibig sabihin, alam niya na inatake siya. Minsan yung nagaganon lang yung mata. Minsan naman blank stare, napapatulala lang. Minsan naman nangingisay. Yung blank stare, it could be aware siya. Yung blank stare po, biglang napapatulala. No? So, hindi lang yung epileptic na seizure ay yung talagang kita mo na nangingisay, walang malay, nangingisay na. No? Hindi, posible nakatitig lang siya. Pero, yung pala, natutulala lang siya. Meron siyang focal, ibig sabihin, mild or focal na seizure. Epileptic attack. Yung blankly, yung nagbo-blank stare siya, mga few seconds lang yan. So, nangyayari po yan. Iba naman, yung paulit-ulit na, yung sabi ko, nangingisay, nagtutwitch yung arms at legs. No? Sabihin yung kamay, talagang nakikita mo. No? Yung convulsion na nag-spasm, yun na pupulikat ba? No? So, ano yun, no? Na nagko-convulsion talaga. Di naman sinabi na isang beses ka lang mag-seizure ay ano ka na, may epilepsy ka. Hindi Siyempre, depende yun. May kasamang sakit ka pala. No? Ang epilepsy po ay nadadiagnose po yan at least 2 unprovoked seizures. At least 24 hours apart. 2 beses ka nangingisay. Ang pagitan lang within 24 hours. Pero unprovoked po yun. Wala kang lagnat. Hindi ka naman puyat. Wala kang comorbidities na diabetes or stroke. No? Bigla na lang, nangisay ka, seizure ka. Unprovoked ba?
hindi ka naman pagod. So, pag yun ay nagkaroon ka ng, usually pag sa bata, doon ka ng-epilepsy kasi doon malalaman nung kabataan mo, maybe toddlers ka na, o kaya sa teenager na. Usually doon makikita eh. So, 2 beses yan na unprovoked. No? Tulad ng mga sinabi natin, walang trigger. Wala, normal. Yun ay most probably diagnosed po tayo ng epilepsy. Yung mga unprovoked seizures na walang klarong pinanggagalingan ba. Yun ang unprovoked eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi wala kang lagnat, hindi mataas ang BP mo, hindi ka pagod na pagod, hindi ka puyat na puyat. Yun yung mga unprovoked. Usually, ang mga gamutan dyan, siyempre, meron tayong mga gamutan para makontrol yung seizure sa mga epilepsy. Sige, unahin natin yung surgery. Usually, pag may surgery, may brain tumor yan sa utak. Yun pala. Kaya nga po, pag nakakita ka ng epilepsy, kailangan meron na tayong mga laboratories. CT scan, cranial CT scan. Mamaya pag-usapan natin. Kasi baka yun ang causes. Yung iba, talagang may maintenance po. Phenobarbital, iba. May sinasabi nila yung marijuana daw. Kaya nga sinusulong nila ang marijuana. No? So, sa akin, kung gusto nyong, kasi pampakalma yung marijuana, kung gusto nyo marinig ang aking opinion yan sa marijuana, or medicine, ay simple lang yan. Yes, I strongly agree, but you have to process that. You have to transform it into medicine. Hindi yung okay na, ibatas niya, tapos ahit ka na. I mean, mag-smoke ka na. Magchuchonggi ka na. Hindi pwede yan. There is a regulation there. Ano ipaprocess yan? Meron actually tayong mga gamot na may derivatives sa marijuana. Diyan sa mga anesthesia na medicine. Meron. Ito kasi nga pasensya na may mga mambabatas tayo na naintindihan ko rin sila. Pero dapat mag-aral sila. Kasi nga po, kung yung raw material ay gagamitin mo, magkukos na addiction yan. Okay? So, saka na natin pag-usapan yan sa kabilang broadcasting ko doon ko pinag-uusapan ng drugs. So anyway, in continuation, sa ibang bata, meron din na may epilepsy tapos habang nagkakaedad, nawawala na. No? So, eventually, nawawala ang epilepsy, hindi na nangingisay paglaki na. Pero mga gano'n. No? Ang mga simptomas niya, mayroon kasing temporary confusion. Sabi ng temporary confusion, yung minsan, yung natutulala ba? Ano bang Tagalog ng confusion? Nalilito. Na temporary lang. Staring spell. Yung napapatulala. Tapos namumulikat, stiff muscles. Actually, sabay-sabay yan yung mga symptoms na ganyan. Tapos, pag lumalala, yung uncontrollable jerking movements of the arms and legs, yung nangingisay na, yung alagang nangingisay. Tapos, nawawalan ng malay. Tapos, yung mga psychological symptoms niya, natatakot, siyempre, nag-anxiety, or nagdi-deja vu pa. No? So, ibig sabihin ng deja vu, yung naisip niya na minsan, ay, parang deja vu ba? No? Sana maintindihan nyo, mga taga-subaybay, ang deja vu. Ibig sabihin ay parang nauulit. Halimbawa, ay, nandito ako ginawa ko to dati kasama ko si ganito.
So, hindi ko sinabi pag naisip mo yun ay may epilepsy ka na. So, yung symptoms niya yun, ibig sabihin ng symptoms, a group of signs. I mean, tanda. Magkakasama yun, yung binanggit natin. Hindi pwede isa lang, no? So, yan ang mga simptomas ng epilepsy. Of course, kung sabihin natin na sometimes it will change the behavior, definitely, magbabago ang behavior mo. Even yung mood mo. Ataking ka naman na epilepsy, magbabago talaga. Sobrang saya mo, biglang natake ka, baba ang mood mo, no? Of course, yung mga nagkakaroon ng symptoms ng psychosis, babaliw ng temporary, siyempre, nangyayari yan. Kasi brain niya, brain disorder. Yung mga transmitter ng nerves natin ay na-disrupt. Tapos, like for example, ikaw nga naman na wala ng mali. Pag-gising mo, tapos bigla pa nasa ibang lugar ka, talagang may temporary nagiging psychosis. Pero reversible naman. Ibig sabihin, babalik naman yung consciousness nyo. Okay. Ang ating mga karamihan sa ating mga tao na may epilepsy ay magkakaparehas, similar, from episode to episode. Ibig sabihin, yung mga atake nila ay pare-parehas. So, isa to sa akin yung pwede nating gawin pag inatake yan. Kung kasama mo sila, nakita mo sila, protektahan natin ang kanilang ulo. Actually, yung epilepsy nila, okay lang Kasi maririgin din yung consciousness nila magkakamalay din sila Ang problema yung pagbagsak nila. Hindi na mamatay yung epilepsy. Babalik din yun. Ang kamamatay nila, yung ulo nila mauntog. So, kailangan protektahan natin. Pag nakakita ka ng ganon, malaking tulong. Kahit sa daan o kahit sa jeep, na kailangan tulungan mo. Kasi walang malay yun pag bigla inatake. Protektahan yung ulo. Ano na, pabagsak na. Okay? Mga warning signs of seizure, nagbabago ang kanilang, sa umpisa, nagbabago ang kanilang aura. Siyempre naman, pag na-atake na, ang immediate warning, sobrang saya na, tapos bilang napatula na, yan, mga warning yan. So, sudden change of aura. According ito sa ating libro binabasa, ito rin iba yung nararamdaman daw sa tiyan. Siguro, pag mga tipong pag kinakabahan ba na may nararamdaman din sa tiyan. Siguro ganun yun. Siyempre, natatakot. So, may kasamang fear, ang emotion. Yun, ulitin natin, may deja vu rin, no? At saka sabi rito sa ating article, no, ay mayroong steady or flashing light. It might be visual, ibig sabihin yung may kita ka na liwanag, no? Parang no? Liwanag sa taas. Nagpa-flashing siya. May mga color or shape, no? Yun according sa siguro naman kasi nga na yung brain activity natin ay usually kung maalala ko yung aking medicine school noon, ako estudyante, para pag epilepsy ka, nagsisisure ka, para yung kuryente na, yung normal lang pasok ng kuryente sa mga wire, hindi na normal yung sobrang bilis ang transmit ng mga kuryente, yung mga circuit. Ganon din sa utak natin kasi nga ganon din parang kuryente rin ang sa utak natin. Kaya nagsisisyo, no? Nangingisay ka na. According sa mga warning signs ay some are nagkakaramdam ng bago atake, nahihilo, naglo-loss of balance, of course. Yung balance, no? Nahihilo na. Saka yung ba naman, yung minsan lang daw ay nag-hallucination. Okay?
So yan ang ating, wag na nating basahin itong mga medical term, no? Kasi baka mamaya hindi naman kailangan. Doon lang sa mga importanteng impormasyon na dapat nating matalakay rito, na lalo yung maintindihan. Lalo-lalo na pagdating sa prevention, kasi syempre, talagang meron tayong nakitang pangingisay ay pinakamagandang gawin ay bukod sa first aid na ituturo ko sa inyo, may daling kaagad sa ospital. Okay? Kumonsulta kaagad sa doktor. Okay? Mga kababayan, ang epilepsy po, no? Ito po, no? Pumunta ka agad sa doktor, ha? Usually, ang seizure, ang pangingisay, nagkukumbulsyon, ay matagal yan na more than 5 minutes. Even more than 5 minutes. Ang madalas pa, no, yung talagang 5 minutes. Pero siyempre, meron ding mga seizure na seconds, tulad ng sinabi ko sa inyo, no? Natulala lang. Tapos siyempre, yung paghinga niya at saka yung kanyang paghinga ng inatake ng epilepsy at sa kanyang malay, hindi kagad yan babalik pag natapos na. Pag halimbawa natapos na yung pangingisay mo, hindi kagad magkakamalay yan. Pati na yung breathing nga niya eh. Ibig sabihin breathing, paghinga niya. Yun, makakahinga pero na-interrupt. No? So, pwede rin yun na kailangan i-secure mo yung airway mo. Ibig sabihin yung ilong, saka ibig. Kasi pag yan, ng blockage yan. Yung sabi nila, nilalagyan nila ng kutsara. Wag yun kasi matigas yun. Kawawa yung ngipin ng ating kababayan na natake ng epilepsy. Tapos, pag inatake siya, more than 5 minutes, ang madalas niyan, susundan kagad ng kagad ka talaga ng convulsion din. No? It takes few minutes, susundan kagad. Kaya watch out lang. Tapos, meron ding mataas ang fever niyan. No? Siyempre, ang convulsion. No? Usually, sa mga bata, nandiyan ang mga pediatrician. Pag parati siyang may history ng benign febrile convulsion, hindi nagko-convulsion pang bata, hindi na-maintain yung hindi mo na ma-manage yung lagnat ng bata, tapos sa sobrang taas, nagko-convulsion. Paglaki niya, magde-develop siya ng epilepsy. Hindi ko sinabing sure ball na magde-develop. Pero yun din eh, kasi kaya nga napaka-importante sa ating mga bata, sa ating mga chikiting, na pag may lagnat yan, bukod sa paracetamol, kailangan magpunas ka. No? Napaka-importante yan. Bigla lang mangingisay upward rolling of eyeball yung bata pa due to fever, mataas ang fever. Okay? So, kailangan pumunta sa doktor kaagad. Kung mataas ang lagnat, kung ikaw ay may epilepsy, pag may buntis, tapos may history ka ng epilepsy, kailangan pumunta sa doktor. May diabetes. Yan. Diba? Yung, siyempre, sabi ng sinabi ko, nagka-injury dahil bumagsak ka. Dahil inatake ka ng epilepsy, dapat daling ka na kaagad sa doktor, sa ospital. Tapos, kahit na anong bigay ng gamot mo, anong bigay sa'yo ng gamot, continuous yun. Pahinga, tapos babalik ulit. Kailangan talagang daling kaagad sa ospital. No? Kasi baka mamaya may mga ibang complications, no? Na paulit-ulit. Okay? Doon, kailangan talaga dalhin sa ospital para makita ng doktor.
Mga causes niya ay, ibig sabihin ng causes, mga pinagmumulan niya ay malaking causes din, no? Pinanggagalingan dahil lahi, genetic, no? Genetic influence. At saka may history ng bata na head trauma. Sabi ko nga, kaya magpo-promote yan, magde-develop yan ng epilepsy. O kaya sa utak, meron tayong mga brain tumor. Yung sabi nila na meron palang tumutubo sa utak. Siyempre, no? Yung sinasabi ko sa inyo na magde-develop yan. Kahit anong ilagay mo dyan na tumor o kaya maybe kaya nga yung mga stroke inaatake yan ng convulsion no? So kung may brain tumor ka dyan, more or less, kaya nga po pang nabago sa'yo o kaya bata pa, nag-epileptic ka, may cranial CT scan yan. Titingnan. O kaya MRI. Baka mamaya may brain tumor. Isa rin sa mga causes ay infections. So, dahil nga nagkaroon ka ng meningitis, kasama HIV mga viral encephalitis, at saka itong mga parasitic infections, mga parasite na nakukuha sa mga limutan ko anong parasite yun. Sa baka ba o sa baboy? Baboy yata yun Yun nagkakamali. No? Kaya dun sa lamok, no? May daladalang parasites. No? Tapos pupunta sa brain. Hindi ko maalala. Yan, yung mga causes. Tapos, puro sa utak yan. Nagkakaroon ng infection. Yan, nag-epileptic din. Yung bago kayo panganak, kung ikaw ay sa pupunan pa ng, sinapupunan pa ng yung nanay, ay talagang may injury. Alam mo, nadapa siya, medyo nadulas siya sa banyo, kaya sa hagdanan. Ikaw, ka pa, sinapupunan ng iyong nanay, ay pwede mag-cause yan, mag-develop paglabas mo ng epilepsy. Kayo mga buntis, mag-ingat po kayo. No? Mag-ingat-ingat. Isa sa mga causes yung developmental disorders. No? Pag lumalaki ang bata, no? Ay kailangan bantayan. No? Maybe genetic or hindi genetic. No? So, okay, mga risk factors sa edad. Ibig sabihin ng risk factor, mga factor na can develop epilepsy sa edad. Isa doon yung age sa edad. So, karamihan talaga dyan, mga bata. Most common in children and older adults. Okay? Pero nangyayari yan sa any walk, lahat ng edad. Family history, talagang tulad ng sinabi ko, talagang risk factor yan. Kung meron po kayong lahi na talagang posible ikaw, bata ka pa, baka magkaroon ka rin. Head injuries, yan. Siyempre, stroke and vascular disease, dementia, para sa mga matatanda. No? Brain infection, yun. Tulad ng sinabi ko, yung seizures in childhood, kaya dapat yung mga bata, pag nilalagnat, alam mo, simpleng lagnat lang yan, tapos nawawalan, nagkukumusyon. Lalabas sa kanilang, pag naging toddler na sila o kaya teenager, doon na sila mag-develop ng epilepsy. Okay, so tulad ng mga komplikasyon yan, pag tayo ay nangingisay, natake ng epilepsy, yung nadulas ka, bumagsak ka, falling, no? Kaya ingatan yung ulo. Kung ikaw ay may epilepsy, alam mo naman yun usually. Posible kang atakein kasi alam mo yun napapredict mo yun. So, hanap ka ng upuan mo, no? Napatredy ka na doon. Yan, mahirap dyan yung mga nagda-drive, my goodness, no? So, kaya dapat may maintenance din kayo niyan. Depende kung padalas sa inyo atakein. Yung droning, o yung nalulunod, no? Dahil nga, sa pagsuswimming, may epilepsy pala siya. No? So, tulad ng sinabi ko sa inyo, car accidents, no? You're driving, no?
Kaya kailangan talaga may restriction yan. Kung kayo may history ng epilepsy sa driving restriction. Okay? Yung mga may problema sa pagtulog, magkukos din yan ng complication. So, atakin ka, habang tulog ka. No? So, may problema ka talaga. And of course, tulad ng sinabi natin, yung mga complications sa mga pagbubuntis, and memory problems, no? Talagang isa rin yan sa mga magiging komplikasyon. Emotional health issues sa mga epileptic, no? Mayroon talagang impact yan sa psychological problems. Magkakaroon siya ng depression, anxiety, and even suicidal thoughts and behavior. Kasi nga, iniisip nila, they are different, hindi sila pinagpala ng Diyos, kaya baka mapunta pa yan sa suicidal. Kaya nga, ito pong ating programa ay inuna ko muna i-discuss sa inyo ang epilepsy. Tapos panghuli, wag natin bigyan ng stigma. Ibig sabihin ng stigma, i-discriminate sila. Sila po ay mga normal people just like us. No? Ang mga epileptic. Iba, naalala ko na bata ko, pag nakakita ko na epileptic na iniisip ko, baliw, may sakit, masama po yun. Siyempre, bata pa ako nun. Pero meron akong nakikilala, mga adult, no? Dinidiscriminate nila. Hindi po. Bumubula-bula yung bibig. Kasi nga doon sa laway niya, no? Margo TV Philippines. Ay, prinsipeng manggagamot, buhay ka. Yan, si Mare, no? Na siyempre, ang Margo TV Philippines ay ito, malaking to, no? Malaking tulong to. National President Magpantay Jigs, no? Isa ating mga kababayan itong programa natin sa kalusugan. Okay, yung status epilepticus, yan po yung continuous na seizure, yung matagal na seizure na napakadelikado, no? It will cause permanent brain damage. Yan ang tawag dyan. So, anyways, yun ang pinaka-importante. No? Ang mga, paano mag-diagnose yung kondisyon, meron tayong neurological exam, siyempre, examine kayo ng doktor, kami po, meron tayong mga blood test na ikakonduct sa inyo, even genetic testing, no? Yung may mga malalaking hospital sa St. Luke's, meron dyan. Ite-test talaga na may lahi pala kayong epileptic. No? Pero do not discriminate. No? Palit na ng factor yun. Yung EEG, electroencephalogram. EEG yun, no? Nilalagay dito. Akala nyo kinukurente kayo, hindi po. No? Tinitingnan yung electroactivity ng inyong brain. No? Lagyan na electrodes yan. No? So, ito mo makikita. No? Yun, yung high density EEG. Of course, yan sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit yung CT scan. No? So, kailangan makikita mo dyan yung mga tumors o kaya may bleeding sa loob or cyst. Yung cyst po, yung mga parasitic cyst. No? Mga itlog ng parasites. No? So, siyempre, kung ano may ilagay dyan sa utak na foreign body, ibig sabihin, yung tumor, yung may namumuo o kaya may liquid dyan na dumudugo o kaya itlog ng parasites, talagang ma-disturb ang ating brain anatomy. Of course, the brain activity. Kaya yun din na nagkukos, kaya pala nagkaka-epileptic. So, mahalaga po yung CT scan. Siyempre, pag yung hindi makita CT scan, medyo malabo, ang pinakaklaro dyan yung MRI. Kamahalan po yan. So, titingnan yung MRI sa utak. Nakikita po yan. No? Marami na sa ating mga government hospital. Yung may mga MRI na. No? Ganyan. No? So, marami po. No? Hindi ko na isa-isahin, hindi nyo rin maintindihan itong mga test. No? So, isa sa mga treatment ay siyempre yung medicine. Ano sabi ko sa inyo, meron kayong maintenance until nagpapa-consult kayo sa doktor hanggang posibleng mawala rin yung maintenance. Depende sa observation niya, evaluation niya sa inyo. Surgery, siyempre, may operation na surgical operation pag mayroon, na sinabi natin, may nakikita sa brain natin. No?
So, pwedeng operahan. Pag nawala, wala nang epilepsy. Yung pala, doon pala nanggagaling. Okay? So, meron din mga therapies na nag-stimulate ng brain using a device. Parang EEG rin yan eh. No? Na parang kinukurente ba? Paano ko ma-explain sa inyo? No? So, para maging normal yung yung brain activity ang ating pag inatake ka ng what do you call this, epilepsy. Yung ketogenic diet, no? Sabi daw ito, ay pwede kang yung diet mo ay ketogenic. No? So, bawal lang carbo, no? Bawal lang ketogenic, mamantikain. No? So, yan ang mga part of treatment. No? Ang medication po, siyempre kami lang po mga doktor makapagsabi anong magandang gamot, anong maayos na gamot para sa inyo. Huwag po kayong magmamarunong. Nakita mo, yung isang epileptic, yun ang iniinom, yun din ang iinumin nyo po. Bibiliin nyo sa butika. O kaya ikaw naman ay nagmamarunong ka, wala kang epilepsy, nakita mo sa iba, yun din ang ibibigay mo dun sa kilala mo. Masama po yun. Hindi nyo alam ang komplikasyon niyan, side effect niyan pag kayo po ang nagbigay ng doktor po, mga kababayan. Kaya po mga kababayan, ang National Epilepsy Week Awareness, first week of September, talagang pinag-uusapan natin yan. So sa maliit na maikling oras, maikling minuto, ay yan lang ang nakakayanan natin. Mahalaga po yan na may alam kayo. No? Tapos siyempre panguli natin sinasabi parati, huwag niyong i-discriminate ang may epilepsy. They are normal people like us. Actually, ang epilepsy nga, nawawala nga yan eh. Kahit walang medication eh. Meron naman na nag-maintenance eh. Sinasabi lang natin, kasi nga, kung wala kang epilepsy, tapos i-judge mo pa, i-discriminate mo yung may epilepsy, hindi ka nakakatulong. Diba? Kami ibalik sa iyo ang Diyos. Kung may magkaroon ng epilepsy, o kaya yung anak mo magkaroon ng epilepsy, hindi po yan. No? That is manageable. No? Actually, hindi natin masabing illnesses yan eh, no? Na malala eh. Nga lang, we have to prevent yung mga posibleng mangyari. So, okay, wag natin i-discriminate. Tulad ng sinabi ko, isa sa mga komplikasyon, baka magkaroon sila ng anxiety, it goes to depression, hanggang mapunta sa suicidal attempt. No? Sama po yun. Okay, yan po ang National Epilepsy Week, first week of September, Awareness Week. Okay, so may natitira pa tayong oras. Kung may mga gusto kayong tanong dyan na mapatungkol sa kalusugan, siyempre kami dito sa Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan sa pamumuno ng aming National President, Diego Magpantay Jr., okay? At siyempre ang ating Margo TV Philippines. Time, it's time to win back your love again. Binabati namin ang Isabela, chairman ng CCW. Tumaini Isabela, chairman ng CCW. Pati ito sa Bani Outpost ng Balanga chapter ng CCW. No? Okay, marami tayo dyan sa may Valenzuela chapter ng CCW. Robinson, Rodolfo, marami tayo rito. No?
Yan. Ang National High School ng Main and Annex. CCW Duty San Isidro Lower Chapter Antipolo City. Tingnan mo nga naman. Talagang nag-duty sa mga eskwela ng ating mga membro. Pati rito si Barangay Dolores Taytay, Chairman. No? Talagang nitong Brigada Eskwela, Balik Eskwela, ay ang ating mga membro ay malaki ang maitutulong nila, no? Sa pag-assist, no? Pagbabantay sa ating mga estudyante, lalo na dyan sa mga mababang paaralan at saka dyan sa mga national high school, no? Dyan kasi nagkakaroon ng mga ng problema lalo na sa droga, no? Okay? Mga kababayan, gusto ko pag-usapan, no, na bukod dyan sa epilepsy, no, may natitira pa tayong minuto. Siguro naman malaking bagay ito na may matutunan kayo. Somehow, no, ganun pa man, pwede kong bigyan kayo ng kaalaman, paano i-manage itong psychological response, no? Ibig sabihin paano ka mag-response, no? Tapos pag nalaman mo paano mo mag-response, ganun din pwedeng mapunta ka doon sa abuse or ma-prevent mo yung pagiging abusado. So, siguro, ang sabihin ko rito ay yung i-address ko ito yung naabuso at saka nang-aabuso. Parehas lang yun. Yung naabuso, at least ma-detect mo na naabuso na pala ako, ganito pala yun. Kung ikaw naman ay nang-aabuso, ay sana may matutunan siya na, ay, ito pala yun ang nangyayari, ay ako mang-abuso. No? Gusto ko may turo sa inyo sa maiksing minuto lang, ang psychological response. Pag kayo po ay tumutulong sa tao, sa anumang klaseng tulong, binigyan mo ng pera, binigyan mo ng trabaho, binigyan mo ng gamit, sinabihan mo ng maganda, tinuruan mo ng mga techniques. Kasi ang pagsasalita sa maganda yan. Pagsasalita ng mabuti, no? Mga advices, no? Kasi merong mga ibang tao na ayaw magturo kasi iniisip niya, matutunan niya yung paano ko nagtagumpay. So yung mga taong mga mahilig tumulong, talagang sinasabi niya paano mo magsalita, mag-advise para magtagumpay ang tao, kung anong meron siya. So kung ganyan ka ng ganyan sa tao, ang unang response ng tao ay appreciation. No? Ang appreciation po, mga kababayan, ay normal po tayong tao. No? Lahat tayo may puso. Sa unang tanggap mo, sa ganun, tumutulong sa'yo, pinakita nga ng maganda, mabuti, talagang ma-appreciate mo. Tao tayo, may puso tayo. No? Hindi po tayo, kahit nga yung hayop, pakita mo na maganda. No? Talagang ma-appreciate niya. Pakainin mo na pakainin yung aso, tingnan mo, magiging loyal sa'yo. So, ibig sabihin doon, yung appreciation, normal sa atin yan, ang unang response yan. Kaya nga sa una pa lang, ay magpapasalamat ka Salamat. Kasi that is the essence of salamat, gratefulness. Kasi nga, na-appreciate mo. Ngayon, pag ikaw naman ay tumulong ulit, the same thing, binigyan mo ng pabor, lahat binigay mo ulit sa pangalawang beses, ang unang mararamdaman ng magre-response niyan ay anticipation. Anticipate na siya. Mabait yan Mabait yan si Jigs
So, mangyari niyan, i-anticipate na yan na tulungan ako niyan. Anong bagay. No? Kasi mabait siya eh. Anticipate na yan. No? Malayo ka pa, ay, wala. Yung pabor ko sa kanya, talagang, ano yan, ibibigay niya. So, sa pangatlong beses, no, na gagawin mo ulit sa kanya yung kabutihan, ang pangatlong response niya, expectation. Mag-expect yan. No? Walang, ano niyan, hindi na mag-iisip yan. Psychological response to, expect ko ito, kung hindi niya ako matulungan sa ganito, sa pabor, dapat mayroon pa. May ibang paraan pa. Matutulungan niyo ako. Kahit na hindi mo tutulungan kasi paano ka pa lang eh. Talaga, i-expect na niya eh. So, ibig sabihin, yung resulta, in-expect na niya, which is favorable to him or to her. Yan po ang normal na psychological response. Okay. Pang-apat na response, ginawa mo ulit kasi nagpapaabuso ka eh. Or otherwise, nature mo na mabait ka. Pang-apat na beses na yan, may entitlement na siya. Ibig sabihin, entitlement, sabi niya, sa'yo, wala kang magawa, kahit hindi ka obligado, kailangan tulungan mo ako. O kaya itong kukunin ko siyang pabor, wala kang rason para tanggihan to. Kasi ako ang dapat masunod. Ibig sabihin, entitlement ba? Kung ikaw ang boss, tinulungan mo siya sa kanilang posisyon, tapos gusto mo siya ilipat, ayaw niya umalis doon sa paglilipatan mo. Kahit na hindi ka pa nag-explain, o kahit nag-explain ka pa, ililipat mo doon. Ikaw kasi ang boss eh. You can designate him. Ayaw niya umalis doon. Kasi entitlement sa kanya, parang tinalian niya yung position na yun. Ibig sabihin na he or she is not a good soldier, no? Ganun yun. What I'm trying to say, yung mga taong ganon, parang sinarili na niya. Ibig sabihin, entitlement. Malala yan. So, pang-apat po yun na response, psychological response. Pang-limang psychological response, ginawa mo ulit sa kanya, ay magdidiman na siya. No? Talagang dinidiman na niya. No? Hindi lang yung pabor na kukunin niya sa'yo, kundi yung kahit di siya maghingi ng pabor, ididiman niya yung makukompromise na yung sarili mo kasi ididiman niya. Para kang may utang na sa kanya. Parang naniningil na siya sa'yo. No? Unconsciously nangyayari yan. Pang-anim na response, itong malala, ayaw ko lawakan kasi mahaba. Magiging hatred na o anger, magagalit niya. Wala na yung mali at tama. Hindi na niya mahiyambing ma-differentiate ang right or wrong. Kanya po, yung hatred at saka anger, wala nang tama sa kanya. Wala nang mali sa kanya. Di na niya ma-distinguish. Kaya puro galit, hindi mo maintindihan eh. Siya pang galit eh. So, mangyari sa'yo na lahat ginawa mo ay talagang wala na. No? Wala nang konsensya. Wala na siyang konsensya sa'yo. So sa madaling salita, kung tayo po, ay nakita natin yung gradual level of psychological response. Normal lang tayo na magkakamali bilang tao. Nandun ka sa appreciation, nag-anticipate ka, tapos nag-expect ka pa, no? Tapos okay lang yun. Tapos minsan pupunta ka entitlement, balik ka kagad sa appreciation. Normal tayo, hindi tayo anghel. So, parating bumabalik tayo sa appreciation. Yung positive yan appreciation No? Nakikita mo parati.
Tulad niyan, sa isang tao, natulungan ka niya, tapos may mga nagawa siyang hindi maganda sa'yo. Kung titingnan mo yung isang parte na tinulungan ka, kasi normal sa tao yan na magkamali yung isang tao, talagang binuran niya lahat ang magandang nagawa, kundi puro pangit na. So, kailangan manatili sa atin yung appreciation. Kasi alam nyo, yan po ang problema ng Pilipino. Crab mentality. Hindi appreciative. No? Meron akong theory dyan. No? Pero ito, posibleng maniwala kayo sa theory ko. Alam niyo kung bakit punong-puno tayo ng crab mentality? Kasi ang Pilipinas, ilang beses na nasakop. So mga ninuno natin na mga nasakop, talagang nasanay na kailangan for survival instinct, manipsip sa mga praile, sa mga Espanyol, para mabuhay, maka-level, sa mga Amerikano na dumating, sa mga dayuang mga Hapon, ganyan. Kaya ang Pilipinas, di mo maalis yung pagiging crab mentality niya. Na posible naman sa ating mga Pilipino na matanggal yan. Basta mangingiral lang, no? Mangingiral lang sa atin ang pagiging makabayan. Ang mahalin ang kapwa Pilipino. Kasi mangyari sa atin yan na wala tayong appreciation. So we have to appreciate many times. Sa ating workplace, sa ating mga community, nagkaroon tayo ng appreciation para ating positive yan. No? So, yun po, yung psychological response. No? Sana may naiambag tayo ng mga wisdom. No? Kahit naman i-analyze mo yan, ganun talaga. So, we are not perfect, but at least mayroon tayong alam ngayon, kahit konti. Ganun pala yun. Why not? Alam nyo, napansin ko, mag-usap-usap kayo sa mga nagtatambay o kahit sa coffee shop. Uso ngayon ng tambayan, coffee shop Dati sa kanto-kanto lang tindahan ni Aling Nene no? Ngayon, coffee shop na O, tinan nyo pag nag-uusap-usap, no? Ang gagawing pulutan yung wala doon. Tapos, itataas ang reputasyon niya. Okay yun, si ganito. Tapos, pag naitaas niya, yung image ng pinag-uusapan, biglang isang sapul. May comment ako dyan Kasi ganito siya Talagang ibabagsak mo, no? Yun ang pang naririnig kong mga ganun. Very obvious. Hindi ako mapakali. Sabi ko, kaya niyang i-backfight yung tapos ako, malamang, backfight niya. Di ba rin mag-appreciate ba? I-appreciate niya, tapos biglang, may comment ako dyan Yan ang mga taong crab mentality. Hindi makontento. Hindi makakita ng maganda. So, diyan tayo nagkakaproblema. Ngayon naman, doon naman sa mga taong naabuso talagang kung alam natin yan, ay pinagsasabihan ko rin sarili ko, somehow, dapat makabisado rin natin yan. Kasi pag mayroon tayong mission, most of the time, hindi mo makakamit yung mission mo dahil masyado tayong nagpaabuso. So, lalo na sa mga leaders, no? Tulad dito sa amin, sa Citizen Crime Watch, sa panghuli, maraming kumukopya sa amin, no? Inabuso kami. Dumadami ang aming mga kapangalan ng mga dati naming membro ay tumiwalag. Kaya inabuso ang Citizen Crime Watch. Yan po. Nawala yung appreciation. Nag-anticipate na sila, nag-expect na sila. Okay? Tapos, nag-entitlement na sila. Tapos gumawa na sila ng isang grupo. Pinangalan pa sa acronym natin kung ano nung dinadagdag. Hanggang nag-demand na may mga personal interest. Ayan. Okay? Hanggang hatred na. Galit yata sa amin mga yan. Kasi nga, irereklamo namin sila sa kanilang
sinisira nila ang aming organization. So mga kababayan, dito nagtatapos ang ating 1 oras na programa patungkol sa kalusugan. Muli, sa susunod ng ating kabanata, ang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan, ang inyong lingkod, Prince Tumawis, at ang Margo TV Philippines. Maraming salamat. Salam. Maayong gabi sa aming kanal. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live